Muli po si Dr. Reynold Varela, isang psychologist. Ang aking pagbati na maibahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman patungkol sa mga topic ng mental health education. Isa po sa ating mga advokasya ang magpalaganap ng kaalaman at labanan ng stigma na nararanasan, lalong-lalo na po ng mga tao na nakakaranas ng mental health problem. Ngayon po ay nais kong bigyang pansin sa pamamagitan ng platform na ito para maihatid sa inyo ang mga impormasyon na nababase po sa mga pag-aaral at mga pananaliksik. Ang kahalagahan ng isang mataas na antas ng impormasyon na nababatay sa mga pag-aaral ang isang advokasya na nais ihatid sa atin ng programang ito sa pamamagitan ng platform na ito. Sa pagkakataon pong ito, nais kong bigyang pansin ang isang katanungan na maaari pong sumagi sa isipan ni numan. Partikular po dun sa mga taong nawawalan ng gana at pag-asa sa kanilang buhay. Ang kanila pong pangunahing itinatanong ay saan po kami kukuha ng pag-asa? Nawawalan na po kami ng lakas ng loob kung papaano namin ipagpapatuloy ang aming buhay. Ito po ay isang katanungang hindi madaling sagutin. Ang paghahanap ng tao kung saan niya kukunin ang lakas ng loob at pag-asa para magpatuloy sa kanyang buhay. Sa bigat siguro ng pinagdaraanan niya, yung kanyang mga problema, yung mga pasanin na kanyang pinapasan, ay nakakapagtanong siya sa kanyang sarili. Saan siya huhugot ng pag-asa? Kung ang pagkakita niya sa kanyang buhay ay parang wala na siyang magagawa. Na kahit ano ang subukin niyang gawin ay palagi niyang iniisip na parang wala na siyang magagawa doon sa sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Kaya't siya'y nahantong sa kawalan ng pag-asa sa pag-iisip na kahit anumang bagay ang gawin niya ay wala na siyang magagawa. Mahalaga po na ating bigyang pansin yung kaisipan ng isang tao sa kanyang kalagayan, sa dami niyang napagdaraanan na sagabal, pasanin. Siya po ay nasa kalagayan ng matinding pagkabagabag. Ang kanyang kaisipan ay parang walang katigilan. At sa madaling pagbibigay description po
ay siguro po talagang stress, mentally stress na po ang kanyang buhay. Kapag po ang tao ay nasa kalagayan ng exhaustion, tinatawag nating mentally exhausted, ay kung ano-ano na pong mga bagay, yung mga negatibong bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Naintindihan po natin yan, ang kalagayan ng buhay ay lagi po tayong nababagabag, lalong-lalo na po kung nadaraan tayo sa napakalaking suliranin sa ating buhay. Kaya pag tayo po'y pagod na, hindi na tayo makapag-isip ng maayos, nawawalan na tayo ng pagkakataong mapag-isipan at tumingin sa bahagi ng buhay natin na pwede nating paghugutan ng kalakasan. Kaya po babalik tayo sa katanungan, saan tayo huhugot ng kalakasan? Saan tayo huhugot ng pag-asa? Isang psychotherapist po ang nagsabi na napakahalaga na makita ng tao ang mundo sa sarili niyang mga mata. At hindi dapat sa pamamagitan ng lenteng ipapakita sa kanya ng ibang tao na siya'y magkaroon ng oportunidad at kalakasang makita yung iba pang mga opsyon ng kanyang pwedeng gawin sa kanyang buhay. Yung makakita siya ng munting pag-asa na meron pa pala akong magagawa. Mayroon pa pala akong pwedeng gawin sa aking buhay. Yung sense of empowerment ng available options na pwedeng ipakita sa kanya ng isang psychologist o ng isang counselor, leading to the empowerment ng kanyang pagkatao. Na makita niya na ito pala, mayroon pa akong magagawa. Kailangan po nating maklarify sa kanya ano ba ang gusto niya, ano ba ang goal niya, ano ba ang mithiin niya. At kapag nakita po natin yon, ay maaari po natin siyang maturuan dun sa mga attainable na bagay na pwede niyang magawa. Bagamat medyo mahirap yung isang bagay na pinapangarap niya. Halimbawa po ang kagustuhan niya maging malusog ang kanyang pangangatawan. Gusto niya na kahit papaano ay mag-improve ang kanyang nararamdaman. Sapagkat mahalaga sa kanya ang kanyang kalusugan. Ano po ang pwede niyang gawin? Kung mahalaga sa kanya yung isang bagay, kalusugan, kailangan niya ng committed action para magawa niya yun. And by committed action po, ibig sabihin po niya na yung consistency and commitment niya na pahalagahan ang kalusugan sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay na pwede niyang gawin araw-araw.
kahit konting lalakad-lakad, konting stretching, pagpili ng mga pagkaing kakainin, at pagbibigay halaga. Ito'y pagbibigay halaga sa kanyang kalusugan. Kaya po, ang kalagayan po ng isang tao na nawawalan ng pag-asa ay nangangailangan po ng isang tao na pwede niyang makausap sa kanyang buhay. Ang magka-clarify sa kanya ng mga bagay na hindi niya nakikita. Yung magbibigay sa kanya ng liwanag doon sa isang bagay na hindi siya nalilinawan. So ito po ay napakahalaga, na kapag ka nawawala ng pag-asa ang tao, nagkakaroon siya ng tendency na lumayo, mawalan ng gana, hindi humanap, nagkaroon ng pagkakataong makahanap ng isang tao na magbibigay sa kanya ng maaaring inspiration o maliwanagan siya sa ibang mga aspeto ng kanyang buhay. So sa mga oras po na nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng motivation, nawawalan tayo ng pag-asang magpatuloy, napakahalaga po na meron tayong kinakapitan. Kumakapit tayo sa ating mga paniniwala. Yung paniniwala natin ang siyang mag-guide sa atin. Ang pagsampalataya natin sa mga paniniwalang yun na hindi tayo bumibitaw. Ang pagbitaw, yun po ang isang bagay na mahirap. Bumibitaw tayo dun sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya maaaring pagsampalataya sa Diyos, ang ating pagsampalataya sa Diyos, ang pagbibigay halaga sa spiritual nating buhay. Na makita natin na ang mga bagay na ito ay may dahilan. At ang mga dahilan na ito, kung ating makikita, ay makagawa tayo ng kahulugan. Yung ating sa pagdaan natin sa mga problema dun sa ating mga pinagdaraanan sa buhay, ay makakonstruct tayo ng kahulugan. Makita natin ng kahulugan bakit nangyayari ito sa ating buhay. At pagka nakita natin ng kahulugan, ay magkaroon tayo ng susi para buksan. At magkaroon tayo ng pag-asa para ipagpatuloy. Na makuha, makamtan natin yung ipinapangarap natin para sa ating sarili. Kaya napaka-importante po, una sa lahat, ang pakikipag-usap sa isang mental health professional na magbibigay sa atin ng liwanag. Bibigyan tayo ng empowerment sa mga options na pwede nating gawin. Maturuan tayo ng mga pwede nating
pahalagahan sa ating buhay. At pangatlo ay kanino tayo kumakapit. Ang ating pagsampalataya sa Diyos, ang ating pagpapahalaga sa ating spiritual na buhay, ang makapagbibigay sa atin ng tunay at ganap na pag-asa. Muli po, ito po si Dr. Reynold Varela na nagpapaalala sa inyo na ikaw ay mahalaga at hindi ka nag-iisa. Maraming salamat.